Hi guys, Milog Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga water signs, Cancer, Scorpio, and Pisces. Maglalagay na lang po ako ng link sa description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Cancer. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Cancer sa mga susunod na mga araw? Okay, so we have here the Queen of Wands, the Temperance card, the Hermit, the Ace of Coins, and the Emperor. Okay. So, yung iba sa inyo, parang mas nagiging at peace na kayo with yourselves. Mas nagiging confident na kayo sa sarili nyo. Parang nag-start na kayo na tipong maging okay to be single or ini-enjoy ninyo yung time ninyo alone. So, parang nagiging peaceful kayo dito. Pero, we have here the Ace of Coins and the Emperor. Parang merong gustong magkaroon ng new beginning with you, na pwede ito ay isang Aries, okay? Na pwedeng bagong tao ito, or pwedeng connected na sa iyong nakaraan. So, iba-iba kayo, okay? Pero, ayun nga, gusto niya magkaroon kayo ng serious na relationship. Okay? Kung kailan parang okay ka na, kalmado ka na, kampante ka na, kahit na you are alone. Okay? Saka ngayon, susulpot itong tao na ito. Okay, so we have here the King of Cups. Mahal na mahal ka nitong tao na to, or sobrang mamahalin ka nitong tao na to. And parang may progress yung magiging relationship ninyo. It's like you are both working on the relationship. Okay? Ngayon, kung this person is from the past, ibig sabihin nga, magtutulungan kayo para maayos yung progress ng relationship ninyong dalawa. And dahil dyan, maaaring magkaroon kayo ng magandang relationship together kung saan parang happy kayo in all aspects. Okay? And then we have here the Knight of Swords. So kung sino man itong tao na to, parang mabilis yung kanyang pagdating. Okay? And parang magiging siya, doer or ma-action, ganyan. Yung talagang mabilis siyang kumilos. Okay? And then we have here the 5 of Coins, the 2 of Coins, the 7 of Coins, and the 7 of Wands. Pero ikaw, parang hesitant ka dito. Medyo distant, parang dumidistansya ka dito sa tao na to, even though sinabi dito na you will try to work it out pa din sa kanya, or pwedeng bibigyan mo pa rin siya ng chance. Pero ayun nga, medyo hindi ka nagmamadali dito na makipagrelasyon sa kanya. Parang tinitimbang mo pa rin ng maigi yung mga bagay-bagay, and parang habang hindi ka sure doon sa decision mo, you are keeping your distance from this person. Pero this person, maaaring maging persuasive or talagang pursigido siya sa pagpursu sa iyo. Okay? And then we have here the 6 of Swords, the 3 of Swords, and the 6 of Cups. Okay, so sa nakikita ko dito is, if this person is really from the past, makikipag-reconcile ka sa tao na ito. Okay? Kasi whatever it is nangyari sa inyo in the past, pwedeng magkaroon na ng mga positive changes. Okay? At mararamdaman mo ito. Okay? Now, if this is a new person, there's a possibility na layuan mo yung tao na ito. We have here the 8 of Cups.
the Star. Okay, so ayun nga, pwedeng layuan mo siya. Siguro, may mga bagay na hindi mo totally na maramdaman or makuha from this guy. Kumbaga, hindi ka na-satisfied, hindi ka na-kontento. And you are still kind of hoping na baka meron ka pang mahanap na iba. Okay? And then we have here the Ace of Swords. So, if that is the case, maaaring maliwanagan ka sa kung ano yung dapat mo na gawin. Some of you might walk away nga from this person kasi you realize na may better pa for you. Okay? And some of you, yes, you might still be with that person, trying to give that person a chance. Pero ayun nga, once na you will feel na something is not right or something is missing, eventually, you will know what the right thing to do. Okay? But for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Cancer. Para sa mga Scorpio, okay, let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Scorpio sa mga susunod na mga araw. Okay, so we have here the Page of Coins, the Five of Wands, the Chariot, the Nine of Wands, and the Knight of Coins. Okay. So, meron ditong isang Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn na maaaring who will approach you or come back to you, or parang ano nga, nagkaroon kayo ng conflict nitong tao na ito. Okay? Kaya pag in-approach ka nitong tao na to, medyo aloof ka or parang naka-put up yung walls mo, nagiging distant and cold ka dito sa tao na to. Careful ka sa pakikipag-deal mo sa kanya. Okay? Pero sasabihin niya sa'yo na I have good intentions. Okay? Seryoso ako sa'yo. Handa ako na mag-commit sa iyo. Okay? Pero we have here the Two of Coins, the Page of Wands, medyo nag-aalinlangan ka pa din. Pwede kasi na itong tao na to noon ay immature nung naging kayo or pwedeng mas bata sa'yo, kaya ganon. So, medyo alanganin ka ngayon kung maniniwala ka ba sa kanya, kung bibigyan mo ba siya ng chance, kasi nga nasaktan ka na niya before and ayaw mo na magamit muli. Okay? Kung halimbawa nga na nag-take advantage sa'yo itong tao na ito. So, we have here the Strength card na ibig sabihin, maaring patuloy ka na suyuin nitong tao na ito. And then we have the Seven of Swords, the Justice card, the Two of Cups, and the Seven of Coins. Okay, as a way na panunuyo sa'yo, maaaring aminin niya sa'yo yung mga naging kasalanan niya. Okay, parang may somehow guilt. Okay, guilty siya. So, alam niyang may mali siyang ginawa. At pwede niyang aminin sa'yo yon or pwedeng itama niya yung mga pagkakamali niya. Okay? And then, he will suddenly realize na, okay, mahal ko pa nga siya, so maybe mahal niya pa rin ako. But then again, Seven of Coins, you're not rushing in. Parang, in a way, gusto mong paghirapan kanya or gusto mong to take things slow, ganon. And then we have here the Sun
the 8 of coins, and the 10 of wands. Okay, so gusto mo talaga kumbaga na i-work out niya or ayusin niya lahat ng mga naging problema ninyo. And it can actually happen kasi we have here the sun which talks about positivity or happiness. So, pwedeng maayos kumbaga yung mga problema na yan. And then we have here the Ace of Wands and the Six of Wands. And saka kasiguro tuluyan na bibigay sa kanya once na nakita mo yung effort niya para ayusin yung mga naging problems. Only then that you will feel na, mahal ako nitong tao na to. Only then na mafe-feel mo or na nagiging confident ka na tama, na bigyan siya ng chance at balikan. Okay, and then we have here the 10 of Swords, which means resolution to your problems or the end of difficulties. Okay, so for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Scorpio. Para sa mga Pisces, okay, let's see, ano kaya posibleng pagdaraanan ng mga Pisces sa mga susunod na mga araw. Okay, we have here the Tower, the Two of Wands, the Eight of Swords, the Two of Coins, and the Devil. Okay, parang may kaguluhan na mangyayari sa mga susunod na mga araw. Okay, parang toxic. Napaka-toxic nitong connection na ito. Pero kahit na napaka-toxic, hindi ka pa rin makaalis dyan sa sitwasyon mo. Okay? Kasi parang umaasa ka pa rin na maybe in the future, meron pang mangyayari na maganda. Okay? And then we have here the Two of Coins na pwedeng somehow, tinitimbang mo naman yung mga bagay-bagay, pero hanggang timbang ka lang. Kasi nga, nahihirapan ka. Ibig sabihin, alam mo na yung mali. Okay? Pero hindi mo magawa pa rin na kumawala dyan sa sitwasyon mo. Okay? And then we have here the Three of Wands, the Seven of Swords, the High Priestess, the Fool, and we have here the Queen of Cups. Okay, yung iba sa inyo, alam nyo na niloloko kayo, pero patuloy pa rin kayong nakastay dyan sa relationship na yan. Telling yourself na mahal ko kasi, hindi ko kaya na mawala siya. Pero, kung magiging wise lang sana kayo dito at gagamitin ninyo yung utak nyo at hindi puro puso, kaya nyo, kumbaga, to move on, walk away from this person na nag-cheat sa'yo, na nag-lie sa'yo, or basta may ginawang kalokohan sa'yo. And pwede kang magkaroon dito ng new beginning kung saan wala kang stress, wala kang problema. Okay? And then we have here the King of Swords, the Ace of Cups, the Justice card, and the Knight of Swords. Malaki yung chance na meron kayong makakadeal na air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay? Na itong tao na to pwedeng magkaroon kayo ng relationship na tipong honest. Itong tao na to, prangka, straightforward, and pwedeng i-reveal niya sa'yo agad kung ano yung intention niya towards you. And justice card, ibig sabihin, will give justice to you or will give you what is right or kumbaga yung worth mo. Okay? And parang mabilis kumilos itong tao na ito. Okay? Pero we have here the Hermit,
We have here the King of Wands. And we have here the Knight of Cups. Pero, hesitant ka pa din na tanggapin yung air sign na yon kasi iniisip mo pa din yung isa. Especially kung yung isa na yon ay fire sign, Aries, Leo, Sag. Kasi iniisip mo na baka manumbalik pa siya sa akin at this time ma-realize niya na mahal pa niya ako. Okay? And then we have here the Knight of Coins, the Seven of Wands. So meron nga na magpupursu sa'yo. Okay? So, ibig sabihin, meron kang choice. Yung isa napakaseryoso talaga sa iyo. Parang pursigido siya na maging kayo, ligawan ka. Pero ikaw, Two of Coins. Hindi ka makadecide, hindi ka makapili. Nalilito ka. Okay? Kasi alam mo na deep inside you, alam mo yung mga mali nung isa. Pero you are choosing to be with that person kasi nga, mahal mo. Habang yung isa naman, alam mo yung mga tama sa kanya. Pero ayaw mo. Kasi nga, hindi mo pa mahal. Okay? So, Two of Swords. You are caught in confusion and hindi mo alam kung ano ang pipiliin mo. Okay? So, for now, ito'y nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Pisces